Grabe, sobrang lamig po dito ngayon, no? At, bago man lang ako mawalan ng load, gagamitin ko na po yung pagkakataon para sa mga kumukuha po ng reaction ko regarding po kay Father Flavi at sa mga kumakalat na drugs issue sa kanyang naging statement. So, ang sabi doon, sabi ron ni Father Flavi na parang ang kumakalat na post is, ang drugs daw ay sagot sa kahirapan. At ano ba yung nakikita kong point of view ni Father Flavi regarding sa ganitong statements? Well, sa akin kasi may point naman din si Father Flavi, pero medyo hindi lang ako pabor doon sa sagot sa kahirapan. Pero kung titignan natin ng mas malalim yung ibig niyang sabihin, maiintindihan natin to ng todo na ito. Okay. Sagot sa kahirapan, teka lang po. Okay, parang merong statement na sagot daw sa kahirapan ng drugs, 'di ba? Paano ko ba siya titignan? Sa palagay ko ha. Sa palagay ko, ang hindi lahat ng nagbebenta ng drugs ay gumagamit ng drugs. Hindi lahat ng anong tawag doon? Pusher ba? Pusher? Hindi lahat ay user. Sa Pilipinas, sobrang hirap ng ating pamumuhay dito. May mga tao na napipilitan na magbenta ng drugs para maisalba ang kanilang pamilya. Oo, hindi siya dapat ginagawa. Maraming iba pang paraan. Maraming mga pamamaraan na pwede nating pagkakitaan. Totoo yon. But, magkakaiba tayo ng sitwasyon. Hindi po ba? Halimbawa, ikaw ay isang tao na ang pamilya mo ikaw ay isang tao na may anak kang nakaratay sa ospital at kinakailangan natin siyang ipagamot at nangangailangan ng malaking halaga. Minsan may mga tao kasi na napipilitang gumawa ng illegal para matustusan yung pangangailangan nila. So, hindi po lahat, para sa akin ha, hindi po lahat ng mga tao na nasa ganong sitwasyon ay ginusto na gawin yon. Meron tayong tinatawag na kapit sa patalim. Parang prostitusyon. Let's say prostitution. May mga tao na nagbebenta ng laman. Pero hindi naman lahat ng tao na nagbebenta ng laman gusto nila yung ginagawa nila. But they are forced to do that dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya nga ang Catholic Church ay hindi nagko-condemn ng addict. Ang Catholic Church ay hindi pumapatay ng addict. Hindi nag-uutos ang simbahan na kapag ikaw ay addict, para mawala yung krimen, we have to kill them all. Para makontrol natin ang lipunan na maging maayos, maging mapayapa, is we have to kill all the addicts. No. May mga taong naging addict dahil sa problema sa pamilya, iniwan ng jowa, namatayan ng anak, namatayan ng asawa. Hindi po ba? Kahirapan sa buhay. May mga addict na napipilitang gumamit kasi nagbebenta sila ng drugs dahil din sa kahirapan ng buhay. Though,
na sa paningin ng ibang tao ay hindi ito rason para gawing dahilan para tayo ay gumamit ng mga drugs na yan. Magkakaiba kasi tayo ng pinagdadaanan. Magkakaiba tayo ng mindset. Magkakaiba tayo kung paano natin titignan yung mga negatibong bagay na nangyayari sa atin. Hindi natin pwede na dahil strong personality ako, you have to be strong too. No. That's why suicide exists. 'Di ba? Hindi naman dahil ang mindset ko is kaya ko to, is kaya niya na, kaya na nito, kaya na nating lahat, hindi. We have different kinds of emotions. Maaaring strong personality ako sa love life, pero napaka-weak ko in terms of family. Maybe you have strong personality into family, but you are weak pagdating sa pag-iisa. Magkakaiba kasi tayo ng strength. At doon sa statement ni Father Flavi na parang sagot sa kahirapan. Sagot sa kahirapan ang drugs sa nangyayari sa panahon ngayon. Hindi siya tama. Using illegal drugs is not right. 'Di ba? Parang labag siya sa batas ng ating bansa. But may mga tao kasi na ginagawa siyang hanap buhay. Hindi dahil sa parang gusto nilang magpayaman, hindi dahil sa parang nakasanayan, nakahiligan, o dahil ito yung tama sa paningin nila. No. They are forced to do that dahil sa kawalan ng pananalapi. Depende yan sa sitwasyon. May isang padre de pamilya na may, let's say, 8 anak, 10 anak, nawala ng trabaho, isa siyang construction worker. Tapos may sakit ang asawa. How can he provide kung wala siyang trabaho? Na which is sa Pilipinas, ang corruption ay napakalala. Wala siyang choice. Kailangan niyang pumasok sa illegal na gawain whether he likes it or not. Kaya nga, napakahirap magpakabanal sa panahon ngayon. Napakahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Why? Because of poverty. Dahil sa poverty, ang isang lalaki na pipilitan pumatol sa bakla. 'Di ba? Dahil sa kahirapan, ang mga lalaki nagmamahal ng bakla dahil ang mga bakla sa panahon ngayon, they are good provider. 'Di ba? Minsan nga mas matino pa yung bakla kaysa sa tunay na babae. Hindi po ba? Because of the poverty, dahil sa kahirapan, ang mga kababaihan ay napipilitan maging kabet ng mayor, ng senador, ng chairman, ng kagawad, o ng kumabet kay foreman. Napipilitan kumabet dahil sa kahirapan kahit lumalabag ang kanyang kalooban. May mga babae na pumapatol sa matandang mayaman o kahit sa matandang mapera na lang. Nakikilala nila sa beer house. Bakit? Kasi meron siyang pamilya na sinusuportahan. Maaaring single mom, may anak na pinag-aaral. Maaaring single siya, pero kailangan niyang i-provide ang pangangailangan ng mga magulang dahil wala silang kakainin pag hindi kumayod ang isang babae. May mga tatay na kinakailangan magbenta ng drugs, magbenta ng marijuana, dahil ang asawa, ang mga anak nasa ospital. Dahil ngayon, sa government hospital, based on my experience, hindi ka pa na-check up ng doktor, patay ka na. Patay ka na. Dahil alam naman natin, bago ka pa makainom ng gamot sa sistema ng Pilipinas, sa daming may sakit, ang pila hanggang labas. Ang dami pang kailangan kuning ID sa'yo. Wala kang ID, kaya ka kukuha ng ID, kukuha ka ng ID, magpapakita ka ng ID, wala kang ng ID. Hindi ba mindset sa Pilipinas? Ang daming requirements na ID, nagpakita ka na ng birth certificate, nagpakita ka ng ID, kailangan ng 10 ID. Bago ka pa makakuha ng tulong, patay na yung pasyente mo. Hindi po ba? We have to show some compassion. Yun yung pinopoint ni Father Flavi. Magpakita tayo ng habag.
magpakita tayo ng pangunawa. Iparamdam natin ang pagmamahal sa kanila. Na hindi naman porket sinabi ni Father Flavi na ang droga ay nagiging sagot sa kahirapan. It is not because na sinasabi ni Father Flavi na magbenta kayo ng drugs para kayo ay umahon sa hirap. Hindi. Nagiging sagot sa kahirapan ang pagbebenta ng droga dahil sa kahirapan mismo. Dahil sa kahirapan, ang mga tao ay gumagawa ng mga illegal na bagay. Pagnanakaw, di ba? Pagbebenta ng laman, child trafficking, corruption. Ayun yung dapat natin tignan pagdating sa silver lining ng kahirapan na nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga kawawa yung mga adik na pinatay. Maraming mga naging adik dahil sa hindi maganda ang pamilyang kinalakihan at kinamulatan. Para takasan ang isang matinding depresyon at problema, gumamit ng droga. Sa mga magulang na pabaya, sa mga magulang na hindi mapagmahal sa kanilang mga anak, ang kanilang mga anak ay napunta sa mga kaibigan na akala nila doon nila matatagpuan ng kapahingahan, na nagturo sa kanila kung paano gumamit ng droga. Hanggang sa nalulong dahil walang pangrehab. Ang mga magulang, ayun, natokhang, patay. Hindi po ba? At alam naman natin ang matinding epekto ng droga sa tao. Dahil nga pag ikaw ay nagda-drugs and you are abusing drugs, kaya nga may drug abuse na tinatawag, wala na sila sa katinuan. Diyan na pumapasok ang panggagahasa, pagnanakaw, pagpatay. Kasi kung sila ay normal mag-isip, do you think gagawin nila yun? Hindi. They are hallucinating something na may kumakausap sa kanila, may naririnig silang boses sa tenga, nag-i-imagine sila dahil sa sobrang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya hindi sila hinuhusgahan ng simbahan na dahil nagawa mo to, I have to kill you. You are the poison of our nation. You have to die. No. That poison, it always has a cure. Lagi yang may gamot. And the Catholic Church, our church, tayo ang gamot. Tayo ay ospital ng mga makasalanan. Tayo ay ospital ng mga may sakit. And every poison sa ating bansa, the church has always a cure. And that is the blood of Jesus Christ. By His love, by His mercy. Hindi ba na parang para sa akin, ang kabiguan ng isang tao o ang pagkakamali ng isang tao, kahit gaano to kalalim, kahit gaano to kasakit, ang Catholic Church, ang ating simbahan, which is founded by Jesus Christ, ito ay nagbibigay lagi ng lunas. At nakadepende yon sa doktor na hahawak sa kanya. If you are a doctor and you see someone who are sick, pababayaan mo ba? Hahayaan mo ba siyang mamatay? Nasa sa atin yan kung paano natin tatratuhin ang bawat taong may sakit. Ang bakla, ang tomboy, ang babae, ang lalaki. Malubog man ito sa pagnanakaw, sa paggamit ng pinagbabawal na shabu, lasenggo, babaero, o kahit ano pa yan, nasa sa atin yan kung paano natin sila paghihilumin. May mga doktor na pumapatay, kagaya ng mga nagpapa-abort, kagaya ng mga doktor na pabaya na walang inisip kundi propesyon, kikita rin naman ako, wala akong pakialam kung mabubuhay ka o mamamatay ka. Nasa tao yan, kung gusto mo ba siyang sagipin o gusto mo siyang tuluyang lumubog. Kaya tayong mga nagmamahal sa ating kapwa, tayong mga nakakaintindi sa turo ng ating simbahan, lagi tayong magbibigay ng awa. Awa sa mga taong sa tingin natin ay hindi nakakabuti. Pagmamahal sa mga tao na sa tingin natin makakasama lalo sa ibang tao.
Kaya sila naging masama dahil sa pinagdadaanan nila. Kaya sila naging ganyan dahil sa kung paano sila tratuhin ng mundo. Kaya may mga tao na gumagawa ng hindi mabuti dahil sa kung paano sila sinaktan ng mga taong mahal nila, ng mga taong nakapaligid sila. At yun yung natutunan nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay na nakalimutan nilang maging mabuting tao. Na nakalimutan nilang magmahal. Kaya sa akin, ang statement ni Father Flavi regarding dun sa drugs, hindi yan negatibo. Ito ay pagbubukas linaw sa bawat individual na namumuhay sa ating bansa na ang ipinagbabawal na gamot ay ginagawa ng kabuhayan para isalba ang kahirapan ng bawat mamamayang Pilipino dahil sa korupsyon na nagaganap sa Pilipinas. Ang bansang Pilipinas, tayo ay family-oriented country. 'Di ba? Ang bansang Pilipinas, tayo ay ang mga Pilipino, tayo ay mapagmahal sa magulang, mapag-aruga sa magulang. Hindi natin usually dinadala ang ating mga magulang sa home for the aged. Dahil, 'di ba sabi nga, Filipinos are very hospitable. Napaka-loving natin when it comes into family. Kaya ayaw nating nakikita ang ating pamilya na naghihirap, nagugutom, nasasaktan. Handa nating ipagtanggol at protektahan ang mga mahal natin sa buhay, maging buhay man ang maging kabayaran. Kaya maraming mga tao dito sa Pilipinas nang dahil sa kahirapan, sa sobrang ayaw nilang sikmurain na makitang nagugutom ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa, ang buo nilang pamilya, ay napipilitang itaya ang kanilang kalayaan kapalit sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Hindi lahat ng taong nagbebenta ng shabu gusto nila yung ginagawa nila. Walang choice. Hindi lahat ng mga taong nagbebenta ng laman gusto nila ang ginagawa nila. They have no choice. Yung mga taong lasenggo na sobrang ingay sa loob ng kanilang mga tahanan, away, gulo, sigawan, na ang tanging alam lang nila para makalaya sa ingay ng kanilang pamilya ay uminom ng alak. Ayaw nila nun, but we have no choice. I have to do this sa simpleng oras, sa simpleng minuto, matahimik man lang yun natotorete kong kaisipan. Makapagpahinga lang yun napapagod kong isip sa mga bagay na naririnig ko sa ingay ng aking pamilya. Di po ba? Mga sugal, na imbis na makita ko ang kaligayahan, ang tunay na pagmamahal at kapayapaan sa loob ng aming tahanan, ingay, gulo, away, sigawan, na ang tanging kaligayahan kung saan ko makikita ang kapayapaan sa sugal. Natututo silang magsugal. Ito yung scapegoat ko. Ito yung kalayaan ko para maging malaya. Para makatakas sa mundo ng ingay. Sa pamilyang mapanakit. Na akala ko ito ang aking magiging tahanan pero hindi pala ako safe sa pamilyang to. At para makaligtas ako sa sakit ng katotohanan sa buhay, lilibangin ko ang sarili ko sa dahan-dahan na proseso na lulong sa pagsusugal. Isang maamo at mabait na bata na biktima ng pagmamaltrato, biktima ng panggagahasa, na paulit-ulit hinahalay ng tiyuhin, kapatid, ng ama, na walang boses para isigaw dahil sa sobrang takot. Napipilitang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam mo, Jomel Candole Valoria, hindi mo pwedeng sabihing mali ang isang bagay kung ang pinagdadaanan ay hindi din tama. Walang taong isinilang na masama. Walang taong ipinanganak na masama. Ang lahat ng likha ng Diyos ay isinilang na mabuti. Nagiging masama ang isang tao depende sa pagpapalaki.
Nagiging masama ang gawain ng isang tao depende sa nararanasan sa loob ng isang tahanan. Kaya kung ikaw, Jomel Candole Valoria, ay namumuhay ng mapayapa dahil napunta ka sa mabuting pamilya at hindi lahat ng namumuhay sa Pilipinas ay may mabuting pamilyang sinisilungan. Dahil kung ang lahat ng tao, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ay namuhay sa kabanalan, wala sana ngayong makasalanan. Lahat sana tayo ay banal. Bakit may nagda-drugs? Ang tinitignan nyo yung pagdodroga. Pero yung dahilan, bakit nga ba? Bakit may nagtitinda ng drugs? Ang tinitignan nyo, pusher yan. Pero bakit niya ba ginagawa? Trip lang? So naniniwala ka na ang Diyos ay lumalang ng isang tao para ikaw ay gawing magbebenta ng droga? Ganon kasama ang Diyos mo? Ganon kasama ang Diyos na pinaniniwalaan mo para sabihin mong mali ako? So gumawa ang Diyos ng taong masama para magbenta ng drugs. God created human to rape women. Ang Diyos lumikha ng tao para pumatay ng kapwa-tao. Ganon ba ang Diyos mo? Bakit ang tao pumapatay? Dahil ba sa gusto niyang patayin? O dahil sa matinding galit at pananakit ng kapwa-tao niya, kaya niya nagagawa yon? Ipakilala mo ko, sinong tao ang nilikha ng Diyos na gusto niyang gawing masama? Ang Diyos ba ang gumagawa ng dahilan para maging masama ka o yung mga taong nakapaligid sa'yo na kulang din sa pagmamahal? Who are you to condemn those people? Are you God? Mapalad ka kung napunta ka sa mabuting pamilya, kaya ka naging mabuti. Pero paano yung mga tao na namuhay sa karahasan, namuhay sa madyungan, ang kinamulatan ay pamilyang adik? Ang mga kababaihan na paulit-ulit ginagahasan ng sariling pamilya. Do you think ganon kadali ang pinagdadaanan nila? Ganon kadaling makasumpong ng Panginoon kung ikaw ay napapaligiran ng masasamang tao? Ganon ba kadaling tumakbo sa pintuan ng simbahan kung hindi mo mismo alam kung ano ang itsura ng pinto ng simbahan dahil ikaw ay nakakulong sa mga taong masasama? Madali sa ating manghusga because we know the doctrines of the Catholic Church. It is easy for us to judge people surrounds us because we know the law of God. Pero paano yung mga taong hindi alam ang Diyos? Hindi siya kilala. Dahil ang pinakilala sa kanya sa simulat sa pool si Satanas. Paano mo ipapaliwanag yan? Are you saint? Hindi ba? We are here to defend the Catholic Church. We are here to preach and to teach what is the teachings of the Church. Dapat ikaw mismo ang naglalagay ng simbahan sa mga taong walang alam sa simbahan. We are not born to condemn people but to save them through the mercy of God. Ano ang silbi ng pagiging Katoliko mo kung ikaw mismo ang papatay sa kapwa-tao mo? We are here to save people, to give them hope, to give them love because they are thirsty for that. Bigyan mo ng pagmamahal ang walang pagmamahal. Walang kwenta ang pagmamahal mo kung ang mamahalin mo lang ay yung taong mahal mo. That is not love. Mahalin mo ang ayaw mong mahalin. Ibigin mo ang iyong kaaway. Love your enemy. Love your neighbor as yourself. Mahalin mo yung ayaw mong mahalin, sa madaling salita. May pagmamahal ba kung papatayin mo yung mga adik?
Nasa ng pagmamahal kung kikitil ka ng buhay? Is that love? To kill people? Because they are not righteous? Because they are born sinner? Is that love? Because they are selling drugs? Because our country is very poor. We are living in a we are living in poverty. Namumuhay tayo sa kahirapan because these people, they are selling drugs. We have to kill them. Is that love? Ayan ba yung gusto ng Diyos na pagmamahal? Ang patayin mo kasi nagda-drugs? Yan ba ang pag-ibig na tinuturo ng simbahan? Na because napunta sila sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, we have to condemn them. Wala nang pag-asang magbago yan. Kill them. Is that love? John 3:16, For God so loved the world, He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. If that person is a sinner, ipakilala mo si Christ para magkaroon siya ng everlasting life. Should not perish but have an everlasting life. Our duty is bigyan ng Kristo ang puso ng bawat taong naliligaw. Anong sabi sa Bible? Sa 10 tupa, ang 9 na tupa nasa iyo at naligaw ang isa, hindi mo hahanapin? What about sa alibughang anak? Ang anak na masama at winaldas ang ari-arian, sino ang mas binigyan ng pagmamahal ng haring yon? Hindi ba't yung naligaw? Kasi sila yung kulang sa pagmamahal and we have to give them all. Anong mali doon? Is it wrong? Ha? Jomel Candole Valoria? Ngayon, kung ang ating mamahalin ay yung mga gusto nating mahalin, ano ang dahilan ni Christ na sinasabing lahat ng nasa bilangguan dalawin nyo? Sino yung mga nasa bilangguan? Pumatay, rapist, addict, mga akyat bahay, mga prostitute. Dalawin nyo sila. Dadalaw lang? Ayun lang ba sabi ni Christ? Dalawin mo? Ano? Show love. Show compassion. God is mercy. God is full of mercy to us. So you have to be merciful to them. Yung mga taong matitigas ang puso pagdating sa mga taong hindi mabuti sa paningin natin, wala kayong pusong maawain. And you have to pray to the Lord that, Lord, bigyan niyo ko ng pusong maawain. Who are we to condemn people? Who are we to judge people? Na dahil ganito ka, you cannot be saved. You have to die. Because you are an addict, you have no chance. You have to die. You have no hope. Why Jesus Christ died on a cross? Dahil lang ba sa ating mga taong simbahan? Jesus Christ died on a cross because I am a CFD. I am the defender of the Catholic Church. Jesus died on the cross because I know the doctrines of the Catholic Church. Is that for real? Ganyan ba? Jesus died on the cross because of the addict, because of the pusher, because of the user, because of the prostitutes, because of the sinner.
At pag sinabing kasalanan, bumabalangkas yan sa lahat ng katangian. Whether it is venial sin or mortal sin, basta't kasalanan, Jesus died on the cross. And who are you to condemn people? Are you Jesus? Are you the one who died on the cross and na tumubos sa kasalanan namin? Who are you to condemn people? Kayo ba yung kinusify to save us? Meron ka bang kakayahan na iligtas ang kaluluwa ng isang tao para i-condemn mo ang kasalanan? Show love. Show compassion. Give them hope. Be a light. Diba anong sabi? Sabi sa Bible, kapag ikaw ay magbibigay o magsisindi ng isang ilawan, huwag mong ilalagay ito sa ilalim ng kama. Dahil ang tanglaw nito ay hindi kailanman mapapakinabangan. Kundi ilagay mo ito sa tamang lalagyan. Nang ang liwanag ng kandilang ito ay magsisilbing ilaw sa mga nadidiliman. Maging sa bahagi ng sulok ng isang silid, kung inilagay mo ang ilawan sa tamang lalagyan, ito ay mabibigyan ng liwanag. Be a light. Walang silbi ang liwanag mo kung magsisindi ka ng isang ilawan sa loob ng SM Super Mall. May silbi ang kandila mo kung ang gagamitin mo yan sa loob ng SM. Hindi ba't hindi? Pero magkakaroon ng silbi ang liwanag na yan kung pupunta ka dun sa madidilim na lugar. Be the light. Give them light. Lead them into light. Gabayan mo, akayin mo, hatakin mo sa liwanag. Hindi yung nasa dilim na yung tao, bubulagin mo pa. Hindi yung tao na sasaktan na at hindi na makabangon, lulumpuhin mo pa. At yan ang gustong sabihin ni Father Flavi. Na dahil sa kahirapan, ang mga tao ay napipilitan gumawa ng mga illegal na gawain. Hindi dahil sa gusto nila, kundi wala silang choice sa sobrang hirap sa Pilipinas. Ito ay epekto at bunga ng korupsyon sa Pilipinas. Mas mataas ang korupsyon, mas mataas ang krimen. Mas mataas ang korupsyon, mas tataas ang bilang ng mga taong gagawa ng illegal na bagay, illegal na gawain. Hindi dahil gusto nila, kundi kasi yun lang ang choice nila. At hindi natin pwedeng sabihin na pwede mo naman tong gawin, pwede mo naman tong ganyan, magkakaiba tayo ng sitwasyon. Nasasabi natin na dapat ganito yung gawin mo, iba yung sitwasyon mo sa sitwasyon niya. At walang nakakaunawa sa sitwasyon ng bawat isa, kundi tayo lang din sa mga sarili natin. At nasa sa atin yon kung paano natin yon aayusin. At hindi lahat ng mga tao ay mataas ang logic, marunong sa buhay. Magkakaiba tayo. Kaya nga we have no right to judge each other. Wala tayong karapatan husgahan ang bawat isa. Ang pwede lang natin gawin is to show mercy, to show compassion, to show love. Help them. Give your hand. Reach them. Ikaw, makita nila sa iyo si Christ. Kung nasa ng kaguluhan, ikaw nawa ang maging kapayapaan. Kung nasa ng nagugutom, ikaw nawa ang maging kabusugan nila. Marami tayong pinagdadaanan. Minsan may mga tao na akala natin okay pero hindi okay. Dahil sa sakit na dulot na binigay ng sarili nating pamilya o sa sarili nating tahanan, doon tayo nasaktan. Ang ating mga isip ay nasanay ng magalit. Nasanay mag-isip ng masama. Hindi na nagtitiwala dahil yun ang ating kinamulatan. At napakahirap baguhin yung ganong sistema pagdating sa pamumuhay. Lalo na't kung ikaw ay pinalakas dahil sa mga masasamang tao. Ako
ay hinubog sa masamang environment. Lumaki ako sa bugbog, lumaki ako sa diskriminasyon, lumaki ako sa panlalait at pangahamak, sa itsura ko, sa kakayahan ko. Lumaki ako na hindi ko nakukuha ang gusto ko. But I am so blessed na nagkaroon ako ng mga magulang na ginabayan ako, na tinuturo sa akin kung ano yung dapat kong gawin, kung paano ko isi-celebrate ang buhay na meron ako. Naakala ko noon walang pag-asa. Naakala ko noon wala nang magmamahal sa akin, pero meron pala. Ganon din sila. Bigyan natin sila ng dahilan para wag sumuko sa buhay. Wag natin ilagay sa ating mga kamay na parang alam natin ang tatahaking buhay ng mga taong feeling natin hindi mabuti. Guide them. Be the light. Be a light. Sana kapag nakikita nila kayo, tayo, nakikita nila sa atin si Christ. Nakikita nila sa atin kapayapaan. Hindi yung kapag nakikita ka, alam nilang sasaktan mo sila at lalayo sila sa tabi mo. Ikaw sana yung maging kapahingahan ng mga taong napapagod. Ikaw sana yung maging liwanag sa mga taong nadidiliman. Sa'yo sana nila makita ang kapayapaan. At yung mga bagay na yan, makikita ng tao yan sa'yo kung talagang nagmamahal ka sa Diyos. Dahil kung mahal mo ang Diyos, pagmamahal ang ipaparamdam mo sa kapwa mo. Hindi galit, hindi puot, at lalong-lalong hindi kaguluhan. God is love, and we are loved by God. So we must show love to others. Dahil yan ang natatanggap natin sa Diyos. Kung pag-ibig ang natatanggap natin sa may kapal, sana pag-ibig din ang ibinibigay natin sa kapwa natin. Dahil kung ano ang ibinibigay mo sa ibang tao, yon ang tinatanggap mo ngayon bilang isang tao din. Kung hindi ka nagbibigay ng pag-ibig, kung nagiging madamot ka sa kapwa mo, kung wala kang awa sa kapwa mo, yun ay dahil walang awa yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya tatandaan natin to. Kung paano mo tratuhin ang kapwa-tao mo, yun yung mga bagay na tinatanggap mo. At yun yung mga bagay na nasa loob ng puso mo. Kaya kung ikaw ay mapanghusga, ikaw ay mapang-usi, ikaw ay madamot, ikaw ay walang awa, ikaw ay tingin mo ang taas-taas ng pagkakakilala mo sa sarili mo at nabababaan ka sa mga makasalanan, ayun ang nasa puso mo. Hindi po ba? Gaya ng isa sa nabasa ko, merong isang madre na running for saints. No? Running for saints siya at talagang ang dami niyang ginawang kabutihan. Pero nagtataka siya, bakit sa tagal kong naglilingkod, bago siya mamatay, wala siyang gifts? No, wala siyang gifts. Bakit yung iba may mga gifts na kaloob ng Espiritu Santo? Bakit ako wala? Ayun pala, no? May naka-vision sa kanya. Isa sa mga church fathers natin. Nung siya'y nabubuhay, lagi siyang nakikipagkompetensya. Kung banal ka, mas banal ako. Kung kaya mong mag-fasting, magpa-fasting ako, mas gagalingan ko. Nasaan siya ngayon? Nakita siya sa apoy ng impyerno. Ano yung moral lesson dito? Hindi lahat ng nakikita ng mata, tingin natin ganun na. Ang puso ay hindi nakikita ng mata, nararamdaman. At kung nararamdaman mo yung sugat ng bawat taong nakakausap natin kung bakit sila nagiging masama, maiintindihan mo sila. Dahil may mga tao na mata ang ginagamit pero walang puso. May mga tao
na mata ang ginagamit para hanapan ng mali. Walang awa. Sana kung titingin tayo sa bawat bagay na nakapaligid sa atin, wag lang sana mata, lagyan natin ng puso, maawa ka sa kanila. At isipin natin na napakapalad natin dahil hindi natin sila naging kaugali. Hindi natin naging gaya yung pamumuhay na. Hindi tayo naging ganon. At dahil sa awa natin, pipilitin at sisikapin natin na huwag siyang manatili sa pagiging ganon. Through the intercessions of saints, through prayer and fasting, by love and compassion, by prayers, hindi natin alam. Baka siya ay magbago at makita natin na maging isang mahusay at magaling na depensor ng ating simbahan. Always remember this, the church is the hospital for the sinners. Lahat ng sakit ay may lunas. At ang lunas na yan ay makikita sa simbahang tatag ni Christ, ang Catholic Church. So when these people struggling, not only spiritually, financially, emotionally, mentally, bigyan ninyo ng lunas. Ano ang lunas? Ang simbahan. Dahil nandiyan dyan, at dyan makikita kung paano niya paghihilumin ang mga sugat na binigay sa atin ng panahon. Dali natin sila sa simbahan. Ibigay natin sa kanila si Christ. Huwag natin silang itulak palayo. Huwag natin silang ilubog pa sa kumunoy. Be a helping hand. Reach them. Be a light. Teach them to know the power of the Holy Rosary, yung halaga ng pagdarasal, at kung ano ang halaga ng mga taong may simbahan. Kung tayo nga na may Diyos na kinikilala ay nahihirapan lumaban sa buhay, ano pa yung walang Diyos? I can't imagine na ang mundo ay walang Diyos na kinikilala. I can't even imagine na ang isang tao ay walang Diyos na kinikilala. At sana, sa bawat taong ma-encounter natin, pakilala natin ang Diyos, na siya ay mapagmahal, patatawarin ka niya kahit gaano ka pa kasama. Bibigyan natin sila lagi ng pag-asa. At yan ang naisipahiwatig ni Father Flavie, na may mga bagay, may mga tao na napipilitan gumawa ng masama, hindi dahil sa gusto nila, kundi yun lang kasi yung choice na alam nila para isalba at iligtas yung mga taong mahal nila. Kaya ako naniniwala ako, walang taong masama. Nagiging masama lang sila kung paano sila tratuhin ng mundo. At dahil sa masakit ng pagtrato ng mundo sa kanila, pwede naman yan magbago kung tratratuhin din natin sila ng may pagmamahal. No? So magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po once again si Sanrio Adams, and please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Magandang umaga po sa inyong lahat.